Pirumahan mo na ito, Wilhelmina. Ayaw ko nang masayang ang oras ko sa kakahintay sa isang babaeng wala namang pakinabang sa pamilyang ito. Ang boses ni Leandro ay parang latigong humahagupit sa pandinig ni Wilhelmina. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Walang bahid ng pagsisisi. Inilapag ng lalaki ang isang makapal na bundle ng mga papel sa ibabaw ng makintab na mesang mahogany mga dokumentong tatapos sa 8 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa. Hindi man lamang tumingin si Leandro sa kanyang asawa, sa halip ay masusi niyang inaayos ang kanyang mamahaling relo, tila ba mas mahalaga pa ang bawat segundo nito kaysa sa damdamin ng babaeng nasa harapan niya. Sa sandaling iyon, dahan-dahang itinaas ni Wilhelmina ang kanyang paningin. Ang kanyang mga damit ay basang-basa pa rin mula sa malakas na ulan sa labas, at ang dulo ng kanyang buhok ay nagpapatak pa ng tubig sa mamahaling carpet ng mansyon. Sa loob ng 2 araw, hindi siya kumain at halos hindi natulog. Namutla ang kanyang mga labi at nanginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na yakap ang isang asul na folder. Sa loob ng folder na iyon ay ang nilagdaang kontrata mula sa pinakamalaking developer sa bansa, isang tagumpay na magliligtas sa Montecillo Group mula sa bangkarote, isang tagumpay na nakuha niya matapos lumuhod at magmakaawa sa ilalim ng matirik na araw at malakas na ulan. Ngunit ang lahat ng kanyang sakripisyo ay tila naging abo sa isang saglit lamang. Mula sa dulo ng kanyang mga mata nakita niya ang isang pamilyar na anino na bumaba mula sa magarbong hagdanan. Si Chantal na suot ang isang malasutlang kulay pulang bestida ay lumapit kay Leandro at malambing na humawak sa braso nito. Ang bango ng mamahaling pabango ni Chantal ay humalo sa amoy ng ulan at pawis ni Wilhelmina, isang masakit na paalala ng agwat ng kanilang kalagayan. "Honey, dalian mo na riyan. Malamig na ang steak na pinaluto ko para sa celebration natin." Malambing na sabi ni Chantal habang ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya nang tumingin kay Wilhelmina. Pumasok din sa eksena si Doña Amalia, ang biyenan ni Wilhelmina, na may hawak na rosaryo, ngunit ang mga mata ay puno ng puot. "Huwag mo na kaming pahirapan pa, Wilhelmina. Isipin mo na lang na ito ang huling serbisyo mo sa amin. Ang isang baog na tulad mo ay walang puwang sa dugong bughaw ng mga Montecillo. Maging mahiya ka naman sa sarili mo. Mula nang pumasok ka rito, puro malas ang dinala mo." Ang bawat salita ng matanda ay parang mga karayom na unti-unting itinutusok sa puso ni Wilhelmina, bawat isa ay may dalang laso ng paghamak. Naramdaman ni Wilhelmina ang isang malaking bara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipakita ang kontratang hawak niya at sabihing siya ang nagligtas sa kanila, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang katawan ay tila nawalan ng lakas. Dahan-dahang bumitaw ang kanyang mga daliri sa asul na folder at ito ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila naging hudyat ng pagguho ng kanyang mundo. Ang kanyang mga daliri ay naging manhid at ang tanging nararamdaman niya ay ang mabilis at masakit na tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Tumalikod si Leandro kasama si Chantal at naglakad patungo sa dining room kung saan naghihintay ang isang marangyang piging. Naiwan si Wilhelmina na nakatayo sa gitna ng malawak na sala, mag-isa basa at wasak. Ang liwanag ng naglalakihang chandelier sa itaas ay tila naging isang malupit na spotlight na nagpapakita ng kanyang kabiguan. Sa kanyang isipan paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang mga salita ni Doña Amalia at ang malamig na boses ni Leandro. Bumaba ang kanyang tingin sa mga papel ng diborsyo na nasa mesa. Isang pirma na lamang at mawawala na ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng 8 taon. Isang pirma na lamang at magiging ganap na siyang estranghero sa lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Habang ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang damit ay sumasama sa kanyang mga luhang, hindi na niya napigilan isang tanong ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan. Isang tanong na punong-puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Ito na ba talaga ang dulo ng lahat? Ito ba ang kabayaran sa lahat ng pagtitiis at pagmamahal na ibinigay ko sa pamilyang kailanman ay hindi ako itinuring na tao? Sa gitna ng katahimikan ng mansyon, tanging ang tunog ng malakas na kulog sa labas ang sumasagot sa kanyang pighati, habang ang anino ng kanyang nakaraan ay unti-unting nilalamon ng dilim. "Huwag mong dungisan ang carpet ko ng dumi at ulan mo, Wilhelmina. Lumabas ka na bago ko patawagin ang mga security para kalad ka rin ka patungo sa gate." Ang boses ni Doña Amalia ay parang yelo na nanunuot sa buto ni Wilhelmina. Hindi pa man natutuyo ang mga luha sa kanyang mga mata, naramdaman
na ni Wilhelmina ang marahas na pagtulak sa kanya ng matanda patungo sa pintuan. Ang kanyang maleta na luma at may mga punit na sa gilid ay walang pakundangan na inihagis ni Doña Amalia sa basang semento ng driveway. Bumukas ang maleta at humalo ang ilang piraso ng kanyang abang kasuotan sa putik at baha. Sa bawat hakbang ni Wilhelmina, palabas ng mansyong itinuring niyang tahanan sa loob ng 8 taon, tila naririnig niya ang bawat aling-awngaw ng panunumbat ni Doña Amalia sa kanyang isipan. Dapat kang magpasalamat dahil tinanggap ka namin, laging sinasabi ng matanda noon, habang pinapapirma siya sa mga dokumentong hindi niya naiintindihan. Wala kang pamilya, wala kang pera. Kami lang ang nagligtas sa iyo mula sa lansangan matapos mamatay ang nanay mo. Ang utang na loob mo sa amin ay kailanman hindi mo mababayaran. Ang konseptong ito ng utang na loob ang naging tanikala na gumapos kay Wilhelmina. Ito ang dahilan kung bakit tinanggap niya ang pagiging serviceable daughter-in-law na walang sahod ang taga-ayos ng lahat ng gulo ni Leandro at ang tagasalba ng kumpanya tuwing ito ay nasa bingit ng pagbagsak. Para kay Doña Amalia si Wilhelmina ay hindi isang kapamilya, kundi isang kasangkapang binili nila gamit ang kanilang kabutihang loob. Sa gitna ng malakas na ulan, dahan-dahang lumuhod si Wilhelmina para pulutin ang mga basang damit sa putikan. Sa ilalim ng baha nakita niya ang isang maliit na locket, ang tanging alaala ng kanyang ina. Hinawakan niya ito ng mahigpit, tila ba doon niya kinukuha ang huling hibla ng kanyang lakas. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi, isang sakit na kahit papaano ay mas madaling dalhin kaysa sa pagkawasak ng kanyang dangal. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Ang liwanag ng headlight nito ay pansamantalang nakasilaw sa kanya ngunit hindi siya gumalaw. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may hawak na payong, si Jason. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at galit habang tinitingnan ang kalagayan ni Wilhelmina. Agad niyang binalot ng kanyang mamahaling coat ang nanginginig na katawan ng babae. Tama na Wilhelmina, sumama ka na sa akin. Malumanay ngunit matigas na sabi ni Jason. Inalalayan niya itong tumayo at pumasok sa loob ng sasakyan. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay nababasag lamang ng tunog ng ulan na humahampas sa bubungan na parang mga luha ng langit para sa kanyang sinapit. Habang nakasandal ang kanyang ulo sa bintana, naramdaman ni Wilhelmina ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng bulsa. Sa kabila ng panghihina, binuksan niya ang isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay maikli ngunit sapat na para magpatayo ng balahibo niya. Ang mansyong kinalakihan mo ay hindi sa kanila. Panahon na para bawiin ang lahat, Wilhelmina Valderrama. Napatitig siya sa bintana, pinagmamasdan ang malalaking letra ng apelidong Montecillo sa gate ng mansyon na unti-unting lumalayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, hindi lungkot ang naramdaman niya kundi isang malamig na puot. Kung ang utang na loob ang ginamit nilang tanikala sa kanya, gagamitin naman niya ang katotohanan para sunugin ang kanilang mundo. Jason, mahinang tawag niya habang nakatingin pa rin sa labas. Gusto kong malaman ang totoo tungkol sa insurance ni Mama. Gusto kong malaman kung saan talaga nanggaling ang perang nagpayaman sa kanila. Hindi sumagot si Jason, ngunit ang mahigpit na pagkakahawak nito sa manibela ay sapat na sagot. Alam ni Wilhelmina na may malaking lihim na itinatago ang mga Montecillo sa likod ng kanilang mga pader na gawa sa kasinungalingan. At sa gabi ring iyon, habang ang buong Maynila ay nilulunod ng bagyo, isinumpa niya sa kanyang sarili na hindi na siya muling luluha para sa mga taong pumatay sa kanyang pagkatao. Hiha, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan nila. Hindi sila ang bayani sa kwentong ito. Sila ang mga magnanakaw na pumatay sa huling hininga ng katahimikan ng nanay mo. Ang mga salitang ito mula kay Manang Sabel ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng sementeryo. Nakatayo si Wilhelmina sa harap ng puntod ng kanyang ina, si Rosa Valderrama. Ang amoy ng basang lupa, ang halimuyak ng mga kandilang unti-unting nauubos, at ang malamig na simoy ng hangin ay tila nakikiramay sa bigat na nararamdaman niya. Sa tabi niya si Jason ay tahimik, na may hawak ng payong, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa matandang babaeng nanginginig ang boses sa galit at takot. Si Manang Sabel ay matapat na nanilbihan sa mga Montecillo sa loob ng 3 dekada. Siya ang nakasaksi sa paglaki ni Leandro at sa unti-unting pagkabulok ng dangal ng pamilyang iyon.
Sa loob ng 8 taon, siya rin ang lihim na nag-abot ng pagkain kay Wilhelmina tuwing pinaparusahan ito ni Doña Amalia. Anong ibig ninyong sabihin manang mahina ang boses ni Wilhelmina, halos mabasag sa gitna ng hangin? Sinabi ni Doña Amalia na wala kaming iniwang pera ni Mama, na ang kumpanya nila ang nagbayad ng lahat ng utang namin sa ospital. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Manang Sabel. Iyon ang pinaniwala nila sa iyo para habang buhay kang gapos ng utang na loob. Pero bago pa kayo ikasal ni Leandro baon na sa utang ang mga Montesilo. Ang mansyong iyon malapit na sanang marimata ng bangko kung hindi dahil sa insurance policy ng nanay mo. Dahan-dahang inabot ng matanda ang isang kupas at medyo basang sobre kay Wilhelmina. Ang mga kamay ni Wilhelmina ay nanginginig habang binubuksan ang laman nito. Sa loob ay may mga kopya ng mga dokumentong legal mga papeles na nagpapatunay na si Rosa Valderrama ay mayroong malaking insurance benefit na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ngunit ang nakita ni Wilhelmina sa ibaba ng pahina ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang pirma ng kanyang ina ay halatang peke at ang nakapangalan na benepisyaryo ay binago patungo sa isang kumpanyang pagmamay-ari ni Doña Amalia. Ginamit nila ang pera ng nanay mo para isalba ang negosyo nila. Pagpapatuloy ni Manang Sabel ang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang mga kulubot na pisngi. Pinasok kanila sa pamilya hindi dahil sa mahal ka ni Leandro, kundi dahil kailangan nilang kontrolin ka. Ikaw ang naging mitya ng kanilang karangyaan, habang ikaw mismo ay unti-unting nauubos. Naramdaman ni Wilhelmina ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib na tila ba may 1,000 kutsilyo na sabay-sabay na itinusok doon. Ang 8 taon ng kanyang buhay, ang bawat puyat, ang bawat panlalait, na tiniis niya ang bawat patak ng pawis na ibinigay niya para sa kumpanya ni Leandro, lahat ng iyon ay nakatayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Hindi siya ang pulubi na kinupkop nila. Siya ang tagapagligtas na ninakawan nila ng kinabukasan at pagkatao. Napahawak siya sa marmol na krus ng puntod ng kanyang ina para hindi siya mabuwal. Ang lamig ng bato ay tila nanunuot sa kanyang palad, isang paalala ng katotohanang kay tagal niyang hindi nakita. Sa kanyang isipan naglalaro ang mukha ni Doña Amalia habang hawak ang rosaryo at ang mapanuring tingin ni Leandro. Ang bawat salita ng paghamak sa kanya bilang baog at walang silbi ay naging mga tinik na lalong bumaon sa kanyang puso. Wilhelmina, are you okay? Tanong ni Jason, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang hinahawakan niya ang balikat ng babae. Tumingin si Wilhelmina kay Jason at sa unang pagkakataon ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Wala nang luha na pumatak. Ang dating malungkot na ningning ay napalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. 8 taon nilang ginamit ang pangalan ng nanay ko para sa kanilang kasakiman. Bulong niya, ang boses ay parang isang babala ng paparating na bagyo. 8 taon nilang ginawa akong alipin sa sarili kong kayamanan. Yumuko si Wilhelmina at hinalikan ang malamig na marmol ng puntod ng kanyang ina. Isang tahimik na sumpa ang binitiwan niya sa gitna ng sementeryo, isang pangako na maririnig hanggang sa kailaliman ng lupa. Hindi na ako papayag na tapakan nila ang dangal natin. Ibabalik ko sa kanila ang bawat sentimo, bawat luha at bawat sakit na idinulot nila sa atin. At sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito sila ang luluhod sa harap mo. Habang sila ay paalis ng sementeryo, nakita ni Wilhelmina ang isang kulay abong sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Isang pamilyar na figura ang nakasilip mula sa loob, isang taong hindi niya inaasahang makikita roon. Sino ang nagmamasid sa kanya at gaano kalalim ang koneksyon nito sa mga Montesilo and Pennerpag? Patay na ang Wilhelmina na laging nakayuko at humihingi ng paumanhin sa bawat pagkakamaling hindi naman niya ginawa. Ang mga salitang ito ay binitiwan ni Wilhelmina habang nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Wala na ang mahabang buhok na madalas hatakin ni Doña Amalia tuwing ito ay nagagalit. Ngayon ito ay hanggang balikat na lamang, isang malinis at matapang na gupit na tila nagpapakita ng kanyang bagong pagkatao. Ang kanyang mga mata na dati ay laging puno ng takot at pag-aalinlangan ay nagliliyab na ngayon sa isang malamig na determinasyon. Narito siya sa loob ng isang modernong condominium na pagmamay-ari ni Jason. Ang amoy ng bagong pintura at ang lamig ng aircon ay malayo sa amoy ng luma at mapanglaw na mansyon ng mga Montesilo. Ang katahimikan dito ay hindi nakakabingi kundi nagbibigay ng pagkakataon
para sa kanyang mga plano na mabuo ng maayos. Everything is ready, Wilhelmina. Sabi ni Jason habang inilalapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng glass table. Ang tunog ng paglapag ng mga papel ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. The registration for Valderrama Holdings is complete. Sa ilalim ng kumpanyang ito, maaari nating simulan ang pagbili sa mga shares at utang ng Montecillo Group nang hindi nila nalalaman na ikaw ang nasa likod nito. Dahan-dahang lumapit si Wilhelmina sa mesa. Hinawakan niya ang mga dokumento at sa bawat paglipat niya ng pahina, tila nararamdaman niya ang pagbigat ng kanyang kapangyarihan. Gusto kong maramdaman nila ang unti-unting paghina ng kanilang kumpanya, Jason. Gusto kong makita kung paano sila magpumiglas habang ang lupang kinatatayuan nila ay unti-unti nating kinukuha. It will take time pero sisiguraduhin nating solid ang bawat hakbang, sagot ni Jason. Sandali siyang tumigil at tiningnan ang kanyang kaibigan mula sa pagkabata. Sigurado ka na ba rito? Once we start, there's no turning back. Baka masaktan ka lang muli kapag nakita mo silang nagdurusa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wilhelmina. Nasaktan na ako ng sobra, Jason. Ang sakit na nararamdaman ko ngayon ay naging manhid na. Ang tanging nagpapatibay sa akin ay ang hustisya para sa nanay ko. Ang bawat sentimong ninakaw nila sa kanya ibabalik ko ng may interes, hindi lang sa pera kundi sa dangal. Kinuha ni Wilhelmina ang isang ballpen at matapang na nilagdaan ang mga papeles. Ang bawat guhit ng panulat ay tila pagputol sa huling hibla ng koneksyon niya sa pangalang Montecillo. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang asawang itinapon sa ulan. Siya na ang agila na handang muling lumipad at sa pagkakataong ito, siya na ang maninila. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang anino ng pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang isipan. Naalala niya ang misteryosong sasakyang nakita niya sa sementeryo. May iba pa bang nakakaalam ng kanyang sikreto? May iba pa bang nagmamasid sa kanyang bawat galaw, Jason? Kailangan nating malaman kung sino ang sumusunod sa atin sa sementeryo. Seryosong sabi ni Wilhelmina. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng butas sa plano natin. Tumango si Jason, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging madilim. Inimbestigahan ko na iyon, Wilhelmina, at mukhang hindi lang tayo ang may atraso sa mga Montecillo. Ang taong iyon ay may hawak na impormasyong maaaring magpabagsak kay Doña Amalia ng mas mabilis kaysa sa inaasahan natin. Napatitig si Wilhelmina sa labas ng bintana kung saan tanaw ang mga naglalakihang gusali ng Makati. Ang gabi ay malalim na ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Ang unang hakbang ay nailatag na. Ang bitag ay nakahanda na. Ngunit sino ang taong iyon na naging bahagi ng kanyang nakaraan at ano ang pakay nito sa kanyang muling pagbangon, Termerpafad? Ang sarap talagang maging malaya sa malas, hindi ba, honey? Ang boses ni Leandro ay puno ng kagalakan habang itinataas niya ang kanyang baso ng mamahaling champagne. Ang tunog ng pag-uumpugan ng mga kristal na baso ay tila isang masayang musika sa loob ng mansyon ng mga Montecillo. Nakaupo sila sa mahabang hapagkainan na pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at mga pagkaing ang presyo ay katumbas na ng sahod ng isang ordinaryong manggagawa sa loob ng isang taon. Sa tabi niya si Chantal ay nakasandal sa kanyang balikat, ang mga daliri ay may suot na bagong singsing na may malaking diamante, isang hiyas na binili ni Leandro gamit ang paunang bayad mula sa kontratang pinaghirapan ni Wilhelmina bago ito itaboy sa ulan. I told you, Leandro, Wilhelmina was just a dead weight. Ngayong wala na siya, tignan mo, sunod-sunod ang pasok ng swerte sa atin. Malanding bulong ni Chantal habang ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Mula sa kabisera ng mesa si Doña Amalia ay marahang nagpupunas ng kanyang bibig gamit ang isang table napkin na may borda ng ginto. Yan ang sinasabi ko sa iyo, anak. Ang mga taong galing sa putik, kahit anong gawin mong paglilinis, dala pa rin nila ang amoy ng kahirapan. Ngayong wala na ang babaeng iyon, muli nating maibabalik ang dangal ng pangalang Montecillo. Ang matanda ay tila nakalimot na ang pagkaing kinakain niya at ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay nakatayo lamang dahil sa pawis at dugong ibinuhos ng babaeng tinatawag niyang Malas. Hindi nila alam sa labas ng mansyon, sa loob ng isang madilim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng kalsada, may isang pares ng mga mata na nagmamasid sa kanila. Hawak ni Wilhelmina ang isang tablet kung saan makikita ang live feed mula sa mga security camera na palihim na iniwan ni Manang Sabel sa loob ng bahay.
Ang bawat salita ng panlalait, ang bawat halakhak ni na Leandro at Chantal ay malinaw na naririnig ni Wilhelmina sa pamamagitan ng kanyang earphone. Naramdaman ni Wilhelmina ang isang pamilyar na sikip sa kanyang dibdib, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa lungkot. Ito ay dahil sa isang matinding pagkamuhing tila kumukulo sa kanyang mga ugat. Pinagmamasdan niya ang kanyang dating asawa na masayang nilalamon ang bunga ng kanyang sakripisyo. Ang bawat sentimong ginagastos nila sa gabing iyon ay bahagi ng pain o bait na inilatag niya. Ang kontratang akala nila ay magliligtas sa kanila ay may mga nakatagong sugnay na dahan-dahang hihigop sa huling natitirang assets ng mga Montesilo. Ubusin ninyo ang lahat ng meron kayo, bulong ni Wilhelmina sa dilim ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Magpakasasa kayo sa akalang tagumpay ninyo. Dahil habang mas mataas ang lipad ninyo, mas masakit ang pagbagsak na inihanda ko. Biglang tumunog ang telepono ni Leandro sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mukha ay nagliwanag nang makita ang pangalan ng tumatawag. It's the representative from Valderrama Holdings. Masayang anunsyo ni Leandro sa kanyang ina. Sila ang kumpanyang nag-alok na bibilhin ang lahat ng utang natin sa bangko kapalit ng maliit na porsyento ng shares. This is it, ma. We are finally debt-free. Agad na sinagot ni Leandro ang tawag ng may malawak na ngiti. Hindi alam na ang boses sa kabilang linya ay ang boses ni Jason na sumusunod sa bawat utos ni Wilhelmina. Yes, hello, we are ready to sign the agreement tomorrow. Thank you so much for this opportunity. Mula sa loob ng sasakyan, dahan-dahang ibinaba ni Wilhelmina ang kanyang earphone. Ang kanyang mukha ay nanatiling tila isang maskara ng yelo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang unang bahagi ng bitag ay nasakmal na nila ng buong kasakiman. Akala nila ay nakahanap sila ng tagapagligtas, ngunit ang totoo ay ibinigay na nila ang kanilang mga leeg sa talim ng kanyang espada. Habang papaalis ang sasakyan ni Wilhelmina, isang itim na envelope ang naiwan sa tapat ng gate ng mansyon. Walang pangalan, walang sulat sa labas, ngunit sa loob nito ay isang litrato ng isang lumang bahay na nasunog maraming taon na ang nakalilipas, isang bahay na tanging si Doña Amalia lamang ang nakakaalam kung anong lihim ang ibinaon doon. Ano ang kinalaman ng nasunog na bahay sa nakaraan ni Wilhelmina? At sino ang nagpadala nito kung hindi naman ito bahagi ng plano ni Jason? That's not. Sigurado ka ba na darating ang may-ari ng Valderrama Holdings? Leandro, kanina pa tayo rito, baka pinapaikot lang tayo ng kumpanyang iyan. Mainit ang ulo ni Doña Amalia habang paypay ng paypay gamit ang kanyang abanikong gawa sa mamahaling sutla. Narito sila sa Grand Ballroom ng isang 7 bituin na hotel sa Makati para sa anibersaryo ng Chamber of Commerce. Ang buong silid ay puno ng amoy ng mamahaling alak bulaklak at ang kapangyarihan ng mga elite sa Maynila. Para sa mga Montesilo, ang gabing ito ang kanilang muling pagpapakilala sa alta sosyedad matapos ang ilang buwang pagtatago dahil sa banta ng bangkarote. Darating siya, ma, sabi ni Jason ang kanilang legal counsel. Personal na darating ang CEO na si VV para pirumahan ang merger agreement natin, sagot ni Leandro, habang hinihigpitan ang kanyang kurbata. Sa tabi niya si Chantal ay nakasuot ng isang makinang na gintong bestida, tila ba gusto niyang agawin ang atensyon ng lahat ng naroon. Look at them, Leandro. Lahat sila ay nakatingin sa atin. Akala siguro nila ay tapos na ang mga Montesilo. Hindi nila alam ang atensyon ng mga tao ay hindi nakatuon sa kanila, kundi sa isang babaeng kadarating pa lamang sa pintuan ng ballroom. Ang lahat ng usapan ay tila huminto. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa makinis na marmol na sahig ay tila isang babala na nagpatahimik sa paligid. Suot ang isang hating gabing asul na gown na yumayakap sa kanyang hubog, si Wilhelmina ay naglalakad ng may taas noong dignidad. Ang kanyang balat ay tila nagniningning sa ilalim ng malalaking chandelier at ang kanyang mukha na dati ay laging nakayuko ay punong-puno ngayon ng awtoridad. Wala siyang suot na maraming alahas, kundi isang simpleng kwintas na may pendant na sapiro, ang kulay ng kapayapaan matapos ang bagyo. Sino siya? Bulong ni Chantal, ang kanyang boses ay puno ng inggit at pagtataka. Leandro, tignan mo. She looks so familiar pero hindi maaari. Napatitig si Leandro sa babaeng papalapit sa kanilang direksyon. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. May kung anong pamilyar sa mga mata ng babaeng iyon, ngunit ang aura nito ay malayo sa babaeng kinalakihan niyang apihin. Hindi siya si Wilhelmina Chantal,
Ang asawa ko ay isang basang sisiw nang umalis sa mansyon. Ang babaeng iyan, siya ay isang reyna. Huminto si Wilhelmina sa harap nila. Isang manipis at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang gulat at pagkalito sa mga mukha ng kanyang mga kaaway. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng paghihigante. Naalala niya ang bawat gabi na pinatulog siya sa sofa, ang bawat sampal ng salita ni Doña Amalia, at ang bawat gabing hindi siya pinauwi ni Leandro. "Good evening, Montecilos." Ang kanyang boses ay malalim at kalmado, tila isang mahinahong agos ng tubig na may dalang panganib. "Sino ka at bakit mo kami kilala?" tanong ni Doña Amalia habang naniningkit ang kanyang mga mata sa pag-aanalisa. "Ikaw ba ang kinatawan ng Valderrama Holdings?" "Ako si Vivi." Sagot ni Wilhelmina, ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa mga mata ni Leandro. "At naparito ako para tapusin ang sinimulan nating negosyo." Sa sandaling iyon, isang waiter ang dumaan at nag-alok ng inumin. Kumuha si Wilhelmina ng isang baso ng red wine, ngunit bago pa man siya makainom, isang pamilyar na boses mula sa likuran ang tumawag sa kanya. "Wilhelmina, nandito ka na pala." Ang pagbanggit sa kanyang tunay na pangalan ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Napasinghap si Doña Amalia at nabitawan ni Leandro ang kanyang baso na lumikha ng matalim na tunog ng pagkabasag sa sahig. Ang alak ay tumalsik sa sapatos ni Chantal, ngunit walang sino man ang nag-abalang punasan nito. "Wilhelmina." Utal ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng hindi paniniwala. Ikaw si Vivi." Tumingin si Wilhelmina sa kanyang dating asawa, ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagmamahal na dati niyang ibinibigay dito. "Nagulat ka ba, Leandro? Akala mo ba ay habang buhay akong mananatili sa ulan kung saan mo ako iniwan?" Bago pa man makasagot si Leandro, isang matangkad at makisig na lalaki ang lumapit at humawak sa baywang ni Wilhelmina. Si Jason. Ngunit hindi siya nakasuot ng pang-abogadong barong. Suot niya ang isang tuksedong nagpapakita ng kanyang sariling kapangyarihan. Bilang isa rin sa mga board members ng Valderrama Holdings. "Honey, everyone is waiting for the contract signing." Malambing na sabi ni Jason, sapat na para marinig ng mga Montecilo. Ang mukha ni Leandro ay nagdilim sa selos at galit habang si Doña Amalia ay tila nawalan ng kulay sa mukha. Ngunit ang mas ikinagulat ni Wilhelmina ay ang muling pagkakita sa lalaking kanina panagmamasid sa kanya mula sa malayo, ang lalaking may hawak ng misteryosong itim na sobre. Ang lalaking iyon ay dahan-dahang lumapit sa kanila, at nang tumama ang liwanag sa kanyang mukha, naramdaman ni Wilhelmina ang paghinto ng kanyang mundo. "Hindi lang si Wilhelmina ang nagbabalik, Amalia," sabi ng lalaki sa isang boses na puno ng puot mula sa nakaraan. "Nagbabalik din ang katotohanang sinunog mo 20 taon na ang nakalilipas." Sino ang lalaking ito? At anong sikreto ang hawak niya na mas matindi pa sa pagnanakaw ng insurance? Akala niyo ba ay ganoon kadaling ibaon sa limot ang apoy na tumupok sa lahat ng pangarap ko, Amalia? Ang boses ng misteryosong lalaki ay parang isang malamig na hangin galing sa libingan na nagpapatigil sa bawat pintig ng puso ni Doña Amalia. Ang lalaking ito na tinatawag na Victor ay tumayo ng matuwid sa harap ng mga Montecilo. Ang kanyang presensya ay tila isang aninong bumabalot sa kanila na nagpapaalala sa isang krimeng matagal nang itinago sa ilalim ng mga magagarbong gamit sa mansyon. "Victor, patay ka na. Nakita ko ang mga ulat." Utal ni Doña Amalia, ang kanyang mga daliring may suot na mamahaling perlas ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa kanyang abaniko. Ang tunog ng pagtiklop ng kanyang abaniko ay tila isang huling hudyat ng kanyang pagbagsak. "Ang mga ulat na ikaw mismo ang nagbayad para pekein." Tugon ni Victor, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng puot. "Nakaligtas ako sa sunog na iyon, Amalia. At sa loob ng 20 taon, hinintay ko ang sandaling ito, ang makita kang mawasak sa harap ng babaeng pinakainapi mo." Sa gitna ng tensyon, napansin ni Wilhelmina ang kakaibang kilos ni Chantal. Ang babaeng dati ay napakaingay at mapang-asar ay biglang naging tahimik at pilit na nagtatago sa likod ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay malikot, tila naghahanap ng madali ang malalabasan mula sa ballroom. Napansin ni Wilhelmina ang mahigpit na pagkakahawak ni Chantal sa kanyang clutch bag na tila ba may itinatago siyang napakahalagang bagay doon.
Nice dress, Chantal, malamig na sabi ni Wilhelmina, habang dahan-dahang lumalapit sa kabit ng kanyang dating asawa. Bagay sa iyo ang kulay ginto. Sumisimbolo ito sa kasakiman mo. Pero ang tanong, ang damit na iyan ba ay binili mo gamit ang pera ni Leandro o gamit ang perang ninakaw mo sa huling biktima mo sa Singapore? Biglang napatigil si Chantal. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng makeup ay biglang namutla na parang isang pader na unti-unting nagkakaroon ng lamat. What are you talking about, your crazy Wilhelmina? Baka dahil sa sobrang galit mo ay kung ano-ano na ang naiisip mo. Talaga ba? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wilhelmina. Kinuha niya ang kanyang tablet mula kay Jason at ipinakita sa lahat ng naroon ang isang ulat mula sa isang private investigator. Ang pangalan mo ay hindi talaga Chantal. Ikaw si Elena Garcia, isang wanted sa Singapore at Hong Kong dahil sa investment scam at pagpapanggap bilang isang mayamang tagapagmana. Leandro, tignan mo ang babaeng pinagpalit mo sa akin. Isang manloloko na ang tanging habol ay ang huling natitirang sentimo sa bulsa mo. Nabitawan ni Leandro ang kanyang baso at ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa malamig na sahig ay tila ang tunog ng sarili niyang mundo na gumuho. Tumingin siya kay Chantal, naghahanap ng pagtanggi, ngunit ang panginginig ng mga balikat ni Chantal at ang pag-iwas nito ng tingin ay sapat na sagot. Chantal, is this true? Tanong ni Leandro, ang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Lahat ba ng sinabi mo tungkol sa pamilya mo sa Singapore ay kasinungalingan lang? Leandro, honey, makinig ka. Sinubukan ni Chantal na hawakan ang kamay ni Leandro, ngunit marahas itong tinabig ng lalaki. Ang tunog ng sampal ni Leandro sa braso ni Chantal ay umalingaw-ngaw sa ballroom na nagdulot ng isang matinding katahimikan. Huwag mo akong hawakan, sigaw ni Leandro. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit at hiya. Tumingin siya kay Wilhelmina, ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa para sa kapatawaran. Wilhelmina, Perestata, I didn't know, patawarin mo ako. Ngunit hindi siya tiningnan ni Wilhelmina. Sa halip, ibinaling ni Wilhelmina ang kanyang atensyon kay Doña Amalia, na ngayon ay tila isang lantang gulay na nakahilig sa braso ng isang bodyguard. Huwag kang mag-alala, Amalia, hindi pa tayo tapos. Ang sunog na binanggit ni Victor ay simula pa lamang. Ang tunay na impyerno ay mararanasan mo sa loob ng mansyong kinuha ninyo sa akin at sa nanay ko. Sa sandaling iyon, isang security guard ng hotel ang lumapit kay Chantal. Miss, may mga pulis na naghihintay sa labas. May kaugnayan ito sa kasong isinampalaban sa inyo sa kabilang bansa. Habang kinalakaladkad si Chantal palabas ng ballroom, ang kanyang mga sigaw ng pagmura at pagtanggi ay tila isang nakakabinging musika sa pandinig ni Wilhelmina. Ang lamat sa maskara ni Chantal ay tuluyan ng nag-crack na nagpapakita ng isang pangit na katotohanan sa likod ng ganda at yaman. Jason, tapusin na natin ang pirmahan. Sabi ni Wilhelmina, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Gusto ko nang simulan ang huling hakbang ng ating plano. Ngunit bago pa man sila makapunta sa mesa, isang tawag mula sa cellphone ni Jason ang nagpatigil sa lahat. Ang mukha ni Jason ay naging seryoso habang nakikinig sa kabilang linya. Ano, sigurado ba kayo? Ibinaba ni Jason ang telepono at tumingin kay Wilhelmina ng may halong kaba. Wilhelmina, ang mga tauhan natin sa mansyon. May nakita silang isang silid sa ilalim ng lupa na hindi kasama sa blueprint. Isang silid na puno ng mga dokumentong may kinalaman sa pamilya Valderrama at sa sunog 20 taon na ang nakalilipas. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Wilhelmina. Ano ang misteryong itinatago ng mansyong iyon? At bakit tila mas malalim pa ang koneksyon ng kanyang ina sa mga Montesillo kaysa sa inaasahan niya? Wilhelmina, pakiusap. Mag-usap tayo. Masyado lang akong nabulag ni Chantal, pero ikaw pa rin ang asawa ko. Ang boses ni Leandro ay nangangatog, puno ng desperasyon at pait. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Wilhelmina sa gitna ng ballroom, ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri, mabilis na humarang si Jason. Ang tingin ni Jason ay kasing talim ng isang punyal, isang tahimik na babala na hinding-hindi na muling masasaktan ng lalaking ito ang babaeng nasa tabi niya. Tumingin si Wilhelmina kay Leandro. Wala siyang nakitang asawa, wala siyang nakitang pag-ibig. Ang nakita lamang niya ay isang lalaking duwag na nagtatago sa likod ng kanyang yaman at pangalan, isang anino ng taong dati niyang inidolo. Ang bawat luhang ibinuhos ni Wilhelmina sa loob ng 8 taon ay tila nagmistulang yelo na bumabalot sa kanyang puso ngayon. Asawa. Isang malamig na tawa
ang kumawala sa mga labi ni Wilhelmina, isang tunog na walang bahid ng saya. Nakalimutan mo na ba, Leandro, pinirmahan ko na ang mga papel? Itinapon ninyo ako sa ulan na parang basura. Ang tanging koneksyon natin ngayon ay ang katotohanang ako na ang may-ari ng bawat hininga ng kumpanya ninyo. Habang nagaganap ang komprontasyon, si Doña Amalia ay nakasandal sa isang haligi. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Victor. Ang lalaking dapat ay matagal nang naging abo. Ang tunog ng mabilis na paghinga ng matanda ay tila isang sirang makina na naghihingalo. Jason, bitawan mo na ang mga dokumento para sa merger. Hindi na kailangan yan, sabi ni Wilhelmina habang nakatitig sa kanyang dating biyenan. Hindi na tayo magkakaroon ng merger. Magkakaroon tayo ng foreclosure. Ang bawat salitang binitawan ni Wilhelmina ay parang mga saksak sa dangal ng mga Montesilo. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan, ang bawat hininga ay puno ng tsismis at pangungutya. Ang ginintuang pamilya ng Maynila ay unti-unti nang naglalaho sa harap ng kanilang mga mata. Tara na, Jason. Victor, utos ni Wilhelmina. Gusto kong makita ang silid na sinasabi ninyo. Gusto kong makita kung anong iba pang bahagi ng pagkatao ko ang ninakaw ng pamilyang ito. Habang naglalakad sila palabas ng hotel, ang bawat hakbang ni Wilhelmina ay puno ng bigat. Ang balita tungkol sa lihim na silid sa ilalim ng mansyon ay nagbukas ng isang bagong sugat. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay tila isang makapal na kumot. Si Victor ay nakatingin lamang sa bintana. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Victor, anong kinalaman mo sa sunog na yon? Tanong ni Wilhelmina, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Bakit sinabi ni Doña Amalia na patay ka na? Humarap si Victor sa kanya. Ang kanyang mukha ay may maliliit na pilat na hindi agad napapansin sa malayo, mga marka ng apoy at ng nakaraan. Ang nanay mo, Wilhelmina, si Rosa. Hindi lang siya basta kliyente ni Amalia. Si Rosa ang tunay na tagapagmana ng lupang kinatatayuan ng mansyong iyon. Ang sunog 20 taon na ang nakalilipas ay hindi aksidente. Iyon ay para burahin ang bawat ebidensya ng inyong karapatan. Naramdaman ni Wilhelmina ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang bawat alaala niya ng kanyang nanay na naglalaba para sa ibang tao, ang bawat hapdi ng gutom na naranasan nila, lahat ng iyon ay dahil sa isang krimen. Nang makarating sila sa mansyon, ang dilim ay tila mas lalong naging mapanglaw. Ang mga tauhan ni Jason ay naghihintay sa kanila sa library. Dahan-dahang itinulak ng isang tauhan ang isang malaking bookshelf at doon ay tumambad ang isang pintong bakal na matagal nang kinalawang. Ang amoy ng alikabok at nabulok na papel ay sumalubong sa kanila. Gamit ang mga flashlight, pumasok sila sa madilim na silid. Sa gitna ng silid ay may isang lumang baul. Dahan-dahang binuksan ito ni Wilhelmina. Sa ibabaw ng mga lumang dokumento ay may isang bagay na nagpatigil sa kanyang hininga. Isang dugo ang barong at isang sulat na may petsang bago pa ang sunog. Ang sulat ay galing sa kanyang ama, ang lalaking sinabi ni Doña Amalia na iniwan sila dahil sa hirap. Ma, ano itong itinatago nila? Bulong ni Wilhelmina, ang kanyang boses ay gumaralgal sa emosyon. Kinuha niya ang sulat at binasa ang unang linya. Rosa, huwag kang magtitiwala kay Amalia. Hawak niya ang ating kamatayan. Bago pa man matapos basahin ni Wilhelmina ang sulat, isang tunog ng pagkasa ng baril ang narinig nila mula sa pintuan ng silid. Hindi ko hahayaang lumabas ang katotohanang iyan, Wilhelmina. Kung kailangang magkaroon ng isa pang sunog, gagawin ko. Nakatayo sa pintuan si Doña Amalia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim habang ang kanyang kamay ay nanginginig na nakaturo ang isang maliit na revolver sa kanila. Akala mo ba, Wilhelmina, hahayaan kitang sirain ang lahat ng pinaghirapan ko? Isang bala lang ang katapat ng bawat katotohanang hawak mo. Ang boses ni Doña Amalia ay hindi nanginginig. Ito ay puno ng isang tuyong kapangyarihan na tila nagmumula sa kailaliman ng isang pusong matagal nang namatay ang konsensya. Sa ilalim ng madilim na silid, ang liwanag mula sa flashlight ni Jason ay tumama sa bakal na hawak ng matanda. Ang maliit na revolver ay tila isang malamig na hiyas sa kanyang mga daliri. Ang parehong mga daliri na tuwing umaga ay humahawak sa mga butil ng kanyang rosaryo habang nagdarasal sa altar. Naramdaman ni Wilhelmina ang pagtuyo ng kanyang lalamunan. Ang sulat ng kanyang ama na hawak niya ay nayupi sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang bawat salita sa papel na iyon, ang babala ng kanyang ama tungkol sa panganib,
ay tila nabubuhay sa harap niya sa anyo ng babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Ang amoy ng alikabok at nabulok na mga dokumento sa silid ay tila lalong naging nanggigitata na humahalo sa amoy ng pulbura at ng paparating na panganib. Ito ba ang sinasabi ninyong utang na loob, Doña Amalia? Ang boses ni Wilhelmina ay mahina, ngunit may talim na hindi kayang tapatan ng kahit anong bala. Ang pumatay ng mga magulang para lang sa lupang hindi naman sa inyo. Ang gawin akong alipin sa loob ng 8 taon para lang mapagtakpan ang inyong mga krimen. Isang mapait na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Amalia. Ang kanyang mukha sa kabila ng mga kunot ng katandaan ay nagmukhang isang maskara ng demonyo sa gitna ng anino. Walang nakakaalam ng katotohanan, Wilhelmina. Ang nanay mo ay namatay sa hirap, ang tatay mo ay umalis dahil sa takot. Iyon ang kwentong tinanggap ng mundo at iyon ang kwentong lilibing kasama ninyo sa silid na ito. Dahan-dahang humakbang si Victor pasulong, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa baril. Subukan mo, Amalia, subukan mong ubusin kaming lahat. Ngunit tandaan mo, ang multo ng nakaraan ay hindi tinatablan ng bala. Ako ang ebidensya ng iyong kabiguan 20 taon na ang nakalilipas. Huwag kang lumapit, Victor. Sigaw ni Amalia at sa unang pagkakataon ang kanyang kamay ay nanginig. Ang dulo ng baril ay gumagalaw, tila ba naghahanap ng unang biktima sa gitna ng kadiliman. Sa gitna ng tensyon na ramdaman ni Wilhelmina, ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng kanyang sarili. Ang takot na dati ay gumagapos sa kanya ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi makapangyarihan. Siya ay isang bilanggo ng kanyang sariling mga kasalanan, isang taong kailangang humawak ng baril dahil wala na siyang ibang paraan para kontrolin ang mundo. Huminga ng malalim si Wilhelmina at binitiwan ang sulat sa ibabaw ng lumang baul. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay, hindi para sumuko, kundi para ipakita ang kanyang kawalan ng takot. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang martilyo na dahan-dahang dinudurog ang pader ng takot sa pagitan nila. Sige, Amalia, kalabitin mo ang mitsa. Hamon ni Wilhelmina, ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa mga mata ng matanda. Patayin mo ako gaya ng ginawa mo sa mga magulang ko. Pero tandaan mo, ang labas ng mansyong ito ay puno na ng mga pulis. Ang bawat sandaling nandito ka ay isang minutong nawawala sa iyong kalayaan. Ang Imperyong Monticello ay hindi lang gumuho, ito ay naging abo na. Biglang narinig ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa itaas ng mansyon. Ang mga tauhan ni Jason at ang mga awtoridad na kanina pa nakaabang ay nagsimula ng pumasok. Ang tunog ng pagbagsak ng mga pinto sa itaas ay umalingaw-ngaw hanggang sa ilalim ng lupa na parang mga kulog na nagbabadya ng katapusan. Nawalan ng lakas ang mga kamay ni Amalia. Ang baril ay dahan-dahang ibinaba at ang kanyang mga mata ay napuno ng isang matinding takot. Hindi takot sa kamatayan, kundi takot sa pagharap sa hustisya na kay tagal niyang iniwasan. Mga anak ko? Bulong ni Amalia, tila ba sa huling sandali ay hinahanap niya ang proteksyon ng pamilyang siya mismo ang sumira. Ngunit sa pintuan ng silid lumitaw ang isang figura na hindi nila inaasahan. Si Leandro. Nakatayo siya roon, ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagkadismaya at pait habang nakatingin sa kanyang ina na may hawak na baril. Totoo ba ang lahat? Tanong ni Leandro, ang boses ay basag at puno ng pagkamuhi. Lahat ba ng yaman natin, lahat ng ipinagmalaki mo sa akin, galing sa dugo ng pamilya ni Wilhelmina? Ang huling lamat sa mundo ni Doña Amalia ay tuluyan ng bumukas. Ang kanyang sariling anak, ang tanging tao na pinaglaanan niya ng kanyang mga krimen, ang naging saksi sa kanyang huling kahihiyan. Gaano kalalim ang sugat na idudulot nito kay Leandro? At sapat na ba ang pagkakahuli kay Amalia para tuluyang maghilom ang puso ni Wilhelmina? O may isa pang mas malaking pasabog na naghihintay sa loob ng duguang barong na nakita niya sa baul? Huwag mo akong tignan ng ganyan, Leandro. Lahat ng ginawa ko para sa'yo, para hindi ka lumaking pulubi. Matmado. Ang sigaw ni Doña Amalia ay yumanig sa apat na sulok ng madilim na silid, isang desperadong hiyaw ng isang reynang nawala ng trono. Ang tunog ng mga posas na dahan-dahang ikinakabit sa kanyang mga pulso ay tila naging hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang panahon ng panlilinlang. Ang bakal na nagtatama sa isa't isa ay nagbigay ng isang matalim at malamig na tunog na bumasag sa huling pag-asa ng mga Monticello.
Nakatayo lamang si Wilhelmina pinagmamasdan ang bawat sandali ng pagbagsak ng kanyang kaaway. Ang kanyang mukha ay parang isang dagat na payapa matapos ang isang malakas na sigwa. Sa kanyang mga kamay ay yakap-yakap niya ang duguang barong na nakuha mula sa lumang baul. Ang amoy ng luma at tuyong dugo ay humahalo sa amoy ng alikabok, isang masakit na paalala na ang yaman ng mga Montesillo ay itinayo sa ibabaw ng sakripisyo ng kanyang pamilya. Ma, paano niyo nagawa ito? Ang boses ni Leandro ay halos pabulong-puno ng matinding pait. Nakasandal siya sa pader, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan habang ang kanyang mundo ay dahan-dahang gumuguho. Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang mga laso na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. 8 taon kong pinanood kung paano mo alilain si Wilhelmina. At ngayon malalaman ko na ang bawat butil ng kinakain natin ay galing sa ninakaw niyo sa kanya. Humarap si Wilhelmina kay Leandro. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pagkahabag para sa lalaking naging biktima rin ng sariling kasakiman ng kanyang ina. Hindi lang pera ang ninakaw niyo, Leandro. Ninakaw niyo ang pagkakataon ko na makilala ang tatay ko. Ninakaw niyo ang kapayapaan ng nanay ko bago siya mamatay. Wilhelmina, please. Let's talk about this. We can fix this. Pagsusumamo ni Leandro, dahan-dahang lumalapit sa kanya ang mga kamay, ay nanginginig sa pagtatangkang humawak muli sa kanya. Fix what, Leandro? The foreclosure is already happening as we speak. Malamig na tugon ni Wilhelmina. Ang bawat shares, ang bawat ari-arian, pati na ang mansyong ito, lahat ay nakapangalan na sa Valderrama Holdings. Wala na kayong babalikan. Sa labas ng mansyon maririnig ang tunog ng mga malalaking truck na dahan-dahang humihinto sa driveway. Ang mga tauhan ng bangko at ang mga tagapamahala ng assets ay nagsisimula ng mag-imbentaryo. Ang bawat gamit na dati ay ipinagmamalaki ni Doña Amalia, ang mga kristal na chandelier, ang mga antigong upuan, ang mga mamahaling painting ay dahan-dahan nang nilalagyan ng tags para sa pagkumpiska. Dahan-dahang lumabas si Wilhelmina mula sa ilalim ng lupa, kasunod si Jason at Victor. Ang bawat hakbang niya sa hagdanan ay tila isang pag-akyat mula sa impyerno patungo sa liwanag. Nang makarating siya sa malawak na sala, nakita niya ang mga bodyguard ni Jason na nagbabantay sa bawat kanto. Kinuha ni Wilhelmina ang duguang barong at dahan-dahang hinaplos ang tela nito. Sa gitna ng paghaplos, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng tahi ng bulsa nito. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Gamit ang isang maliit na gunting mula sa table ni Amalia, dahan-dahan niyang binuksan ang tahi. Isang maliit na susi at isang maliit na microfilm ang lumabas mula sa loob. Ang susing ito ay may nakaukit na logo ng isang lumang bangko sa Switzerland, isang logo na hindi kailanman nabanggit sa kahit anong dokumento ng pamilya Valderrama. Jason, tignan mo ito. Bulong ni Wilhelmina, ang kanyang boses ay puno ng bagong pag-asa at kaba. Naningkit ang mga mata ni Jason habang tinitignan ang susi. Wilhelmina, kung ito ang iniisip ko, hindi lang ang mansyong ito ang pag-aari mo. Ang tatay mo, mukhang may iniwan siyang mas malaki pa sa inaasahan natin. Isang lihim na kahit si Doña Amalia ay hindi nahanap. Habang kinalakaladkad ng mga pulis si Doña Amalia palabas ng mansyon, ang matanda ay nagpumiglas at sumigaw. Hindi pa tapos ito, Wilhelmina. Malulunod ka rin sa dugong pinagmulan mo. Ngunit hindi na lumingon si Wilhelmina. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa maliit na susi sa kanyang palad. Isang bagong pintuan ang bumukas, isang pintuan na magdadala sa kanya sa huling katotohanan. Ano ang itinatago ng susing ito sa Switzerland? At sapat na ba ang pagkakabilanggo ni Amalia para protektahan si Wilhelmina sa panganib na dala ng susing ito? Ang katahimikan pala ay may sariling himig, isang musika na hindi ko narinig sa loob ng 8 taon. Habang nakatayo si Wilhelmina sa balkonahe ng mansyon, pinagmamasdan niya ang dahan-dahang pagsikat ng araw sa silangan. Ang kulay rosas at kahel na langit ay tila isang malawak na canvas ng pag-asa malayo sa madilim at mabagsik na gabi, nakapapasok pa lamang sa kasaysayan. Wala na ang mabibigat na yabag ni Doña Amalia na tila nagmamando sa bawat hininga niya. Wala na ang nakakasulasok na amoy ng alak at panlalamig ni Leandro. Sa unang pagkakataon, ang hangin na dumarampi sa kanyang mukha ay amoy kalayaan. Naramdaman niya ang init ng isang tasang kape na inilapag sa pasimano ng balkonahe.
Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng Barako coffee at ang pamilyar na presensya ay sapat na. You should rest, Mina. Kanina ka pagising, malumanay na sabi ni Jason. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na umaga. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Wilhelmina, isang hawak na puno ng paggalang walang bahid ng pagmamadali tanging purong suporta lamang. Hindi ako makatulog, Jason. Parang kailan lang tinitignan ko ang araw na ito ng may takot, dahil kailangan ko na namang magsilbi sa kanila. Ngayon, hindi ko alam kung paano magsimulang mabuhay para sa sarili ko. Pag-amin ni Wilhelmina ang kanyang boses, ay nanginginig sa pagitan ng saya at pangungulila sa panahon na nawala sa kanya. Magsimula tayo rito, sagot ni Jason, habang kinuha mula sa kanyang bulsa ang maliit na susing ginto na nakuha nila sa barong. Sa ilalim ng liwanag ng umaga ang susi, ay tila nagniningning nagdadala ng mga sagot na matagal nang ibinaon. The microfilm is being processed by my team. Pero ang susing ito, it's for a private safety deposit box sa Zurich. Mina, your father didn't just leave you a legacy of justice. He left you a fortune that could change thousands of lives. Tinitigan ni Wilhelmina ang kanyang sariling mga kamay. Ang mga palad na dati ay may mga kalyo mula sa paglilinis ng mansyon. Ang mga daliri na nanginginig noon, sa tuwing sisigawan siya ng walang silbi. Dahan-dahan niyang kinuha ang susi at naramdaman ang bigat nito. Hindi ito bigat ng ginto kundi bigat ng pagmamahal ng isang amang hindi niya man lang nayakap. Isang sandali ng katahimikan, ang namayani sa pagitan nila, ang tunog ng mga ibon na nagsisimulang mag-awitan sa mga puno ng nara sa paligid ng mansyon ay tila isang masayang pagbati. Tumingin si Jason sa mga mata ni Wilhelmina at sa pagkakataong ito hindi niya iniwas ang kanyang tingin. May isang uri ng kilig na dahan-dahang sumisibol, isang damdamin na hindi base sa bugso ng laman, kundi sa lalim ng pagkakaibigan at paghilom. Jason, bakit mo ito ginagawa? Mahinang tanong ni Wilhelmina. 8 taon akong nawala. Bakit nanatili ka? Ngumiti si Jason, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Dahil ang tunay na ginto, Mina, ay hindi nakatago sa Switzerland. Nandito siya sa harap ko. I promised your mother before she passed away that I would look after you. Pero higit pa sa pangako, ginagawa ko ito dahil gusto kong makita ang ngiting iyan na hindi pilit. Dahan-dahang inihilig ni Wilhelmina ang kanyang ulo sa balikat ni Jason. Isang simpleng pagkilos, ngunit para sa kanya ito ay isang malaking hakbang ng pagtitiwala. Ang init ng katawan ni Jason ay nagbigay sa kanya ng kapanatagan na hindi niya naramdaman kay Leandro sa loob ng 8 taon. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng tumunog ang laptop ni Jason sa loob ng silid. Isang hudyat na tapos na ang digital restoration ng microfilm. Sabay silang pumasok at tumayo sa harap ng screen. Habang dahan-dahang lumilitaw ang mga imahe na patakip ng bibig si Wilhelmina, hindi ito mga bank account numbers. Ito ay mga litrato, isang litrato ng isang sanggol siya na karga ng kanyang ama. At sa background may isang babaeng nakatayo na pamilyar ang mukha. Hindi si Doña Amalia. Sino siya, Jason? Tanong ni Wilhelmina habang nanunuyo ang kanyang lalamunan. Lalong dinalapit ni Jason ang imahe. Ang babae sa litrato ay suot ang uniforme ng isang nurse. At sa kanyang dibdib ay may name tag na malinaw na mababasa sa bell. Manang sa Beltane, bulong ni Wilhelmina. Bakit siya kasama ng tatay ko 20 taon na ang nakalilipas? At bakit tila may hawak siyang sanggol na kamukha ni Leandro? Isang matinding katanungan ang biglang bumalot sa silid. Kung si Manang Sabel ay may mas malalim na koneksyon sa kanyang ama, ano ang tunay na relasyon ni Wilhelmina at Leandro? Isang lihim na maaaring mas makapangyarihan pa sa pera at mas masakit pa sa pagtataksil ang dahan-dahang nabubunyag. Hindi lahat ng dugong nananalaytay sa mga ugat ay may dalang dangal, Mina. Minsan ang apelido ay isa lamang maskara para itago ang isang ninakaw na pagkatao. Ang boses ni Manang Sabel ay parang isang marupok na tuyong dahon na hinihipan ng hangin habang nakaupo siya sa harap ni Wilhelmina sa loob ng library ng mansyon. Ang kanyang mga kamay na punong-puno ng mga ugat at marka ng katandaan ay nanginginig habang hinahawakan ang litratong nakuha mula sa microfilm. Ang amoy ng lumang papel at ang malamig na simoy ng aircon sa silid ay tila nagbibigay ng isang formal, ngunit nakakatakot na atmosfera.
Anong ibig ninyong sabihin, Manang? Halos pabulong ang tanong ni Wilhelmina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na parang isang ibong pilit na kumakawala sa hawla. Si Leandro, hindi ba siya isang tunay na Montesillo? Huminga ng malalim si Manang Sabel at tumingin sa malayo, tila binabalikan ng isang alaala na kay tagal niyang ibinaon sa limot. Ang asawa ni Doña Amalia, si Don Roberto, siya ay Baog Mina, isang lihim na tanging kaming dalawa lamang ang nakakaalam noon. Para hindi mawala ang mana at ang pangalan ng mga Montesillo, gumawa ng paraan si Amalia. Ang sanggol sa litratong iyan, siya ang anak ng isang katulong na namatay sa panganganak. Kinuha siya ni Amalia at pinalabas na sarili niyang anak. Naramdaman ni Wilhelmina ang isang matinding lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang bawat panlalait sa kanya ni Doña Amalia bilang baog, ang bawat paghamak sa kanyang pagkatao, dahil wala siyang maibigay na tagapagmana, lahat ng iyon, ay nagmula sa isang babaeng namumuhay sa gitna ng isang napakalaking kasinungalingan. Ang ironya ng sitwasyon ay tila isang malupit na biro ng tadhana na nagpatawa sa kanya ng walang tunog. Kaya pala ganoon na lamang ang takot niya sa iyo, Manang Apam. Sabi ni Jason na nakatayo sa tabi ng bintana. Ikaw ang buhay na ebidensya ng kanyang pinakamalaking panlilinlang. At ang tatay ko, tanong ni Wilhelmina. Bakit siya ang may hawak ng litratong ito, ha? Ang tatay mo ang nakatuklas ng lahat, Mina. Balak niyang ilantad ang katotohanan para protektahan ang lupaing Valderrama na gustong kamkamin ni Amalia. Ngunit bago pa niya magawa iyon, nangyari ang sunog, sagot ni Manang Sabel, habang ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga pisngi. Tumayo si Wilhelmina, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang bagong uri ng determinasyon. Ang huling piraso ng puzzle ay nasa kamay na niya. Hindi lamang niya kukunin ang kayamanan. Kukunin niya ang huling hibla ng dangal na pilit na itinatago ng mga Montesillo. Jason, ihanda ang formal na turnover ceremony ng mansyon at ng kumpanya. Utos ni Wilhelmina, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi matatawaran. Iimbita natin ang lahat ng board members, ang media at higit sa lahat, si Leandro. Gusto kong makita niya ang pagguho ng kanyang mundo sa harap ng maraming tao. Isasama ba natin si Doña Amalia? Tanong ni Jason. Hayaan nating panoorin niya ito mula sa loob ng rehas. Gusto kong maramdaman niya na ang bawat pader na itinayo niya sa kasinungalingan ay isa-isang babagsak, tugon ni Wilhelmina. Lumipas ang ilang araw ng puspusang paghahanda. Ang mansyong dati ay mapanglaw at puno ng takot ay muling nabuhay sa ilalim ng pamamahala ni Wilhelmina. Ang mga dating katulong na tinanggal ni Amalia ay muling ibinalik at ang bawat sulok ay nilinis mula sa bakas ng nakaraan. Dumating ang gabi ng turnover. Ang mansion ay nagniningning sa ilalim ng mga makukulay na ilaw. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa driveway at ang mga flash ng camera ay nagbibigay ng isang masiglang ingay. Sa gitna ng sala nakatayo si Wilhelmina, suot ang isang purong puting gown, isang simbolo ng kanyang muling pagsilang at kalinisan ng kanyang layunin. Pumasok si Leandro sa mansyon, ang kanyang hitsura ay tila isang taong hindi nakatulog ng ilang gabi. Ang kanyang mga mata ay malalim at ang kanyang balat ay maputla. Nang makita niya si Wilhelmina na nakatayo sa gitna ng entablado, naramdaman niya ang isang matinding pagsisisi na tila sumasakal sa kanya. Wilhelmina, mahinang tawag ni Leandro habang lumalapit sa kanya. Pakiusap, huwag mong gawin ito. Alam kong nagkamali ako pero pamilya pa rin tayo. Tumingin si Wilhelmina sa kanya, isang tingin na walang kahit anong emosyon. Pamilya Leandro, ang pamilyang sinasabi mo ay isang ilusyon. At ngayong gabi ang ilusyong iyon ay magwawakas na. Humarap si Wilhelmina sa mga panauhin at kinuha ang mikropono. Ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila huminto. Ang katahimikan ay naging napakabigat na parang isang bagyong nagbabadya ng pagsabog. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang bagong pamamahala ng kumpanyang ito, panimula ni Wilhelmina. Ngayong gabi, ibabalik natin ang katotohanang matagal nang itinago sa dilim. Leandro, mayroon akong gustong ipakita sa iyo. Isang bagay na magbabago sa bawat paniniwala mo tungkol sa iyong sarili. Bago pa man makapagsalita si Leandro, biglang bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Isang nurse na naka-uniforme ang pumasok, may dalang isang lumang birth certificate at isang DNA test result. Mina, may isa pa tayong bisita, bulong ni Jason sa kanyang tabi. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit ang pumasok sa likuran ng nurse.
Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit ang kanyang aura ay puno ng panganib. Siya ang lalaking nakita ni Wilhelmina sa sementeryo, ang lalaking may hawak ng itim na sobre. Ngunit sa pagkakataong ito hindi siya nagtatago. Sino ka? Sigaw ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Ang lalaki ay dahan-dahang lumapit sa entablado at tumingin kay Leandro ng may halong pait at kagalakan. Ako ang tunay na tagapagmana ng mga Montesillo, Leandro. At ikaw ay wala kundi isang malaking pagkakamali ng iyong ina. Isang malaking pagkakamali ang buong buhay mo, Leandro. Mula sa pangalang suot mo hanggang sa bawat sentimong ginastos mo, lahat ng iyan ay ninakaw lamang mula sa isang taong dapat ay matagal nang nakalibing ayon sa plano ng iyong ina. Ang boses ng lalaki na nagpakilalang Rafael ay gumaralgal sa buong ballroom. Ang bawat salita niya ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa gitna ng nagbabagang tension. Ang mga flash ng camera mula sa media ay tila naging mga kidlat na nagbibigay liwanag sa unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Leandro. Ang tunog ng mga bulungan ng mga board members at ng alta sosyedad ay tila isang dambuhalang alon na handang lumunod sa huling hibla ng dangal ng pamilyang Montesillo. Nakatayo si Wilhelmina sa gitna ng entablado, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Leandro. Nakita niya ang pag-uga ng mga tuhod ng kanyang dating asawa. Ang mga kamay ni Leandro na dati ay laging kampante sa loob ng kanyang mga bulsa ay nanginginig na ngayon sa gilid ng kanyang katawan. Ang amoy ng mamahaling alak at mga pabango sa silid ay tila naging masangsang humahalo sa amoy ng takot at kahihiyan. Anong ibig mong sabihin? Halos pabulong ang tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Anak ako ni Don Roberto. Ako ang nag-iisang tagapagmana. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael habang inilalapag niya ang isang luma at kupas na dokumento sa ibabaw ng podium. Si Don Roberto ay may lihim na anak sa kanyang unang asawa bago pa man siya ipakasal kay Amalia. Isang anak na ipinapatay ni Amalia sa pamamagitan ng sunog 20 taon na ang nakalilipas ang parehong sunog na pumatay sa ama ni Wilhelmina. Ngunit gaya ni Victor, ako ay nakaligtas. At ang sanggol na ipinalit niya para maging tagapagmana, iyon ay walang iba kundi ikaw, Leandro. Anak ka ng isang katulong at ng isang lalaking hindi man lang kilala ng iyong ina. Ang katahimikan sa ballroom ay naging napakabigat na parang bawat hininga ng mga tao roon ay naging bahagi ng isang sumasakal na sumpa. Tumingin si Leandro sa kanyang sariling mga kamay, ang mga kamay na kailanman ay hindi nagtrabaho, ang mga kamay na ginamit niya para itaboy si Wilhelmina sa ulan. Ngayon ang mga kamay na iyon ay tila naging marumi sa paningin niya. Ang bawat piraso ng kanyang kasuotan, mula sa kanyang sapatos hanggang sa kanyang relo, ay tila naging mabigat na tanikala na nagpapaalala sa kanyang pagiging huwad. Wilhelmina! Tumingin si Leandro sa kanyang dating asawa, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng isang matinding hiya. Ang kahihiyang ito ay hindi lamang dahil sa pagkawala ng yaman, kundi dahil sa pagkawala ng kanyang sariling pagkakakilanlan. Wala na ba talagang natitira sa akin? Walang emosyong tiningnan siya ni Wilhelmina. Ang kanyang puso na dati ay laging handang magpatawad, ay tila naging isang matibay na kuta ng hustisya. Wala kang pag-aari rito, Leandro. Ang lupang kinatatayuan mo ay sa mga Valderrama. Ang kumpanyang pinamunuan mo ay binuo mula sa insurance ng nanay ko, at ang pangalang ginamit mo ay ninakaw lamang. Ikaw ay walang iba kundi isang aninong nabuhay sa kasinungalingan. Dahan-dahang lumapit si Jason kay Wilhelmina at hinawakan ang kanyang siko, isang tahimik na paalala na oras na para tapusin ang palabas. Tumango si Wilhelmina at muling humarap sa mga panauhin. Ang kanyang boses ay naging matatag, puno ng isang bagong uri ng kapangyarihan na hindi nagmumula sa takot, kundi sa katotohanan. Ang turnover ceremony na ito ay hindi lamang para sa kumpanya, anunsyo ni Wilhelmina sa harap ng mga kamera. Ito ay para sa pagbabalik ng dangal ng aking ama at ina. Simula sa gabing ito, ang Montesillo Group ay bubuwagin na, at sa abo nito itatatag ang Valderrama Legacy Foundation, isang institusyong tutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at mga pamilyang ninakawan ng karapatan ng mga makapangyarihan. Habang pilit na inilalabas ng mga security guards si Leandro, mula sa ballroom ang kanyang mga hakbang, ay tila isang paglakad patungo sa sarili niyang bitayan. Ang bawat taong nadadaanan niya ang mga dating kaibigan,
at kasosyo sa negosyo, ay umiiwas ng tingin tila ba ang kanyang pagkatao ay naging isang nakakahawang sakit. Nang makaalis na ang lahat, na iwan si Wilhelmina sa gitna ng malawak na sala ng mansyon kasama sina Jason, Victor at Rafael. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila humihinga na, nang maluwag wala na ang bigat ng mga lihim ni Amalia. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang pilit na kumakawala sa isipan ni Wilhelmina habang tinitignan niya ang maliit na susing ginto na hawak pa rin niya. Rafael, tawag ni Wilhelmina sa lalaki. Bakit ngayon ka lang lumitaw? Bakit hinayaan mong abutin ng 20 taon bago mo bawiin ang pangalan mo? Humarap si Rafael sa kanya, at sa unang pagkakataon nakita ni Wilhelmina ang isang matinding lungkot sa mga mata nito, isang lungkot na katulad ng sa kanya. Dahil sa loob ng 20 taon, Mina, tinitiyak ko na kapag bumalik ako, wala nang kahit isang pirasong natitira sa imperyo ni Amalia. At dahil ang tunay na Montecillo heir ay hindi ang lalaking kinaladkad palabas kanina. Isang malamig na kilabot ang muling gumapang sa likod ni Wilhelmina. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang inabot ni Rafael ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa, isang litrato ng kanyang ina na may kasamang isang lalaki na kamukhang-kamukha ng ama ni Wilhelmina. Ang mga Valderrama at ang mga tunay na Montecillo ay hindi magkaaway, Mina. Kami ay iisang pamilya. At ang susing hawak mo, iyon ang magbubukas sa huling lihim na kahit si Doña Amalia ay hindi kailanman maiintindihan. Ano ang huling lihim na ito? At paano nito babaguhin ang tingin ni Wilhelmina sa kanyang sariling dugo? Ang susing iyan, Mina, ay hindi lamang para sa ginto. Yan ang susi sa isang kaba ng mga sulat na magpapatunay na ang tatay mo at ang tunay na Don Roberto ay magkapatid sa ama. Ang puwang mga salitang binitawan ni Rafael ay tila isang malakas na hampas ng alon na nagpabago sa agos ng lahat ng pinaniniwalaan ni Wilhelmina. Sa gitna ng malawak at tahimik na sala ng mansyon, kung saan ang amoy ng mamahaling wax at bulaklak ay dahan-dahang humuhupa, naramdaman ni Wilhelmina ang isang matinding panghihina. Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila isang mabigat na pasanin na idinaragdag sa kanyang mga balikat. Dahan-dahang naupo si Wilhelmina sa isang velvet na upuan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maliit na susing ginto. Magkapatid, ibig mong sabihin, ang lahat ng paghihirap na dinanas ko sa kamay ni Amalia ay dahil sa isang digmaan sa loob ng sarili naming pamilya. Tumango si Victor habang dahan-dahang lumalapit. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa makinis na sahig ay tila isang matimbang na ritmo ng nakaraan. Hindi matanggap ni Amalia na ang malaking bahagi ng ari-arian ng mga Montecillo ay dapat mapunta sa tatay mo bilang lehitimong tagapagmana ng lupain ng inyong lolo. Kaya bago pa mamatay ang matandang Montecillo, gumawa siya ng paraan. Sinunog niya ang ebidensya, pinatay ang mga dapat pumatay sa kanyang plano, at ginawa kang alipin para masiguradong hindi mo kailanman matutuklasan ang iyong tunay na pagkatao. Naramdaman ni Wilhelmina ang init ng mga luha na dahan-dahang namumuo sa kanyang mga mata. Hindi ito luhang galing sa pait ng pagtataksil ni Leandro, kundi luhang galing sa pagkaulila sa isang pamilyang hindi niya man lang nalaman na kanya pala. Ang ero niya ng buhay ay tila isang malupit na biro. Ang mansyong naging bilangguan niya sa loob ng 8 taon ay kanya palang tunay na tahanan ayon sa dugo at batas. Dahan-dahang lumapit si Jason at lumuhod sa harap ni Wilhelmina, hinawakan ang kanyang mga kamay nang may ibayong pag-iingat. Mina, tignan mo ako. You are no longer the victim of this story. You are the rightful owner of this legacy. Ang bawat sakripisyo mo mula sa pagtitiis sa ulan hanggang sa pagharap sa puot ni Amalia ay nagdala sa iyo rito sa katotohanan. Isang sandali ng matinding kilig at pag-asa ang dumaan sa pagitan nila. Ang init ng palad ni Jason ay tila nagbibigay ng lakas na hindi kayang ibigay ng kahit anong yaman sa mundo. Hindi ka na mag-iisa, Mina. I will be with you when you open that vault in Switzerland. I will be with you until the last piece of this puzzle is solved. Sa labas ng gate ng mansyon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, isang anino ang nakatayo. Si Leandro. Wala na ang kanyang kotse, wala na ang kanyang mga bodyguard. Ang kanyang suot na suit ay gusot-gusot at puno ng dumi mula sa kanyang pagkakadapa sa kalsada. Nakatingin siya sa mga bintana ng mansyong dati ay kanyang, ngunit ngayon ay tila isang kuta na hindi na niya kailanman mapapasok. Naramdaman ni Leandro ang isang matinding hiya
na mas masakit pa sa gutom. Naalala niya kung paano niya tinawag si Wilhelmina na walang silbi patat, habang siya pala ang taong walang kahit anong pundasyon sa mundong ito. Ang bawat alaala ng kanyang panlalait sa asawa ay parang mga latigo na humahagupit sa kanyang sariling dangal. Sa loob ng mansyon tumayo si Wilhelmina at tumingin sa bintana. Nakita niya ang anino ni Leandro sa labas ng gate. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Jason, hayaan mo siyang pumasok. Pero hindi bilang asawa kundi bilang isang taong kailangang marinig ang huling hatol. Nang makapasok si Leandro sa sala, hindi siya makatingin ng diretso kay Wilhelmina. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ang kanyang buong pagkatao ay tila lumiit sa harap ng reynang dati niyang inalipusta. Mina, mahinang utal ni Leandro, ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko alam na ganito kadumi ang pinagmulan ko. Hindi mo alam dahil pinili mong huwag malaman, Leandro. Tugon ni Wilhelmina, ang boses ay malamig, ngunit may bahid ng awa. Nabulag ka sa karangyaan na hindi mo naman pinaghirapan, ngunit ngayon, tapos na ang paniningil. Ang Switzerland key na ito ay hindi para sa akin lamang. Ito ay para linisin ang lahat ng dumi na iniwan ni Amalia. Tumingin si Wilhelmina kay Jason at kay Rafael. Ihanda ang flight natin bukas. Gusto kong matapos na ito. Gusto ko nang mahanap ang huling piraso ng aking kapayapaan. Habang naglalakad si Wilhelmina patungo sa kanyang silid, iniwan niya si Leandro na nakatayo sa gitna ng sala, isang lalaking may pangalan, ngunit walang pagkakakilanlan. Ngunit sa kanyang paghakbang sa hagdanan, isang kakaibang pakiramdam ang dumapo sa kanya. May isang bagay sa loob ng susing ginto na tila tumitibok, isang huling babala na hindi pa ganap na natatapos ang panganib. Ano ang tunay na nilalaman ng vault sa Switzerland? At sapat na ba ang pag-amin ni Leandro para mapatawad siya ni Wilhelmina? Or may isa pang huling twist na naghihintay sa kanila sa kabilang panig ng mundo at track? Ang lamig ng Zurich ay tila isang malinis at puting tela na nagpupunas sa lahat ng alikabok at pait na iniwan ng Maynila. Sa harap ng dambuhalang gusali ng isang pribadong bangko sa Switzerland, nakatayo si Wilhelmina balot ng isang makapal na cashmere coat. Ang bawat hininga niya ay lumilikha ng tila usok sa hangin, isang pagpapatunay na siya ay buhay, humihinga at malaya na sa wakas. Giniginaw ka ba, malambing na tanong ni Jason, habang dahan-dahang inaayos ang scarf sa leeg ni Wilhelmina. Ang kanyang mga daliri ay sandaling dumapo sa pisngi ng babae, isang hawak na puno ng pag-iingat at isang uri ng pag-ibig na hindi kailanman nang hingi ng kapalit. Hindi, Jason. Masarap sa pakiramdam ang ganitong klasing lamig. Parang unti-unting pinapatigas nito ang puso ko para sa huling hakbang na ito, sagot ni Wilhelmina. Tumingin siya sa mga mata ni Jason at doon niya nahanap ang kapayapaang kay tagal niyang hinanap sa maling tao. Sa loob ng 8 taon, ang tanging alam niyang init ay ang init ng galit at panunumbat, ngunit sa tabi ni Jason, natutunan niyang ang tunay na pag-ibig ay isang tahimik na silungan. Pumasok sila sa loob ng bangko kung saan ang katahimikan ay tila isang sagradong bagay. Ang bawat tunog ng kanilang mga hakbang sa makinis na granite na sahig ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa dibdib ni Wilhelmina. Inalalayan sila ng isang bank manager patungo sa kailaliman ng gusali sa isang silid na puno ng mga bakal na vault. Inilabas ni Wilhelmina ang susing ginto. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig habang ipinapasok ang susi sa maliit na butas ng vault number 1984, 84 ang taon ng kanyang kapanganakan. Narinig ang mahinang pag-ikot ng mekanismo ng kandado, isang tunog na tila nagpabukas din sa isang pinto ng kanyang nakaraan na kay tagal na nakasara. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto ng vault. Sa loob, walang mga tumpok ng ginto o bulto-bultong pera. Ang tanging nandoon ay isang maliit na kahon na gawa sa nara at sa ibabaw nito ay may isang nakatuping sulat na may pangalan niya. Para sa aking munting Aguila Wilhelmina. Binuksan ni Wilhelmina ang sulat. Ang sulat kamay ay pamilyar, ang sulat ng kanyang ama, si Alfonso Valderrama. Sa bawat salita tila naririnig ni Wilhelmina ang boses ng lalaking kailanman ay hindi niya nakasama sa pagtanda. Mina, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang daan pa uwi. Ang kayamanang itinatago ng susing ito ay hindi para payamanin ka palalo, kundi para bigyan ka ng kapangyarihang itama ang bawat mali. Ang lupain ng mga Montecillo at Valderrama ay iisa.
Kami ni Roberto ay magkapatid sa dugo, ngunit pinaghiwalay ng kasakiman ni Amalia. Ang nakapaloob sa kahon na ito ay ang orihinal na titulo at ang testamento ng iyong lolo na nagpapatunay na ikaw ang nag-iisang lehitimong tagapagmana ng lahat. Napahikbi si Wilhelmina, ang mga luha ay pumatak sa papel na nagdulot ng maliliit na marka sa tinta. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagmamahal ng isang amang gumawa ng paraan para protektahan siya kahit wala na ito sa mundong ito. Sa loob ng kahon nakita rin niya ang isang lumang litrato, ang kanyang ama at ina masaya yakap-yakap ang isa't isa, malayo sa madilim na tadhana na ibinigay sa kanila ni Amalia. "Minay!" bulong ni Jason habang niyayakap siya mula sa likuran. Ipinatong ni Wilhelmina ang kanyang ulo sa balikat ni Jason, hinahayaang dumaloy ang lahat ng sakit, lahat ng pagod at lahat ng pait. Sa loob ng vault na yon, tila tuluyan nang natapos ang digmaan sa kanyang puso. Tapos na, Jason, wala na ang utang na loob, wala na ang mga Montesilo, ako na lang, at ang katotohanan, sabi ni Wilhelmina. Tumayo siya ng matuwid at kinuha ang kahon. Habang papalabas sila ng bangko, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin na pinto. Hindi na siya ang babaeng basang-basa sa ulan, siya na ang babaeng may hawak ng susi sa sarili niyang kinabukasan. Ngunit bago pa man sila makasakay sa sasakyan, tumunog ang telepono ni Jason. Isang tawag mula sa Maynila, mula sa abogado ni Doña Amalia sa loob ng kulungan. "Mina, kailangan nating bumalik agad," seryosong sabi ni Jason. Si Doña Amalia, humihiling siya ng huling pagkakataon na makausap ka. Meron daw siyang isang bagay na hindi niya nasabi sa iyo, isang bagay tungkol sa gabi ng pagkamatay ng iyong ina na hindi kasama sa mga dokumento. Isang malamig na kilabot ang muling gumapang sa likod ni Wilhelmina. Akala niya ay tapos na ang lahat, ngunit mukhang may isa pang huling tinik na kailangang bunutin bago siya ganap na makalaya. "Mina, dumating ka. Alam ko hindi mo matitiis na hindi malaman ang huling piraso ng katotohanan bago mo ako tuluyang mabulok dito sa loob." Ang boses ni Doña Amalia ay parang gasgas na plaka tuyot at walang buhay habang nakaupo siya sa likod ng makapal na salamin ng visitation room sa loob ng kulungan. Wala na ang kanyang mga mamahaling perlas, wala na ang kanyang abanikong ginto, at ang kanyang buhok na dati ay perpektong nakaayos, ay ngayon ay puro puti na at nakapusod ng marumi. Ang amoy ng disinfectant at ang singaw ng pawis sa loob ng silid ay tila lalong nagpapatingkad sa kanyang pagbagsak. Tumingin si Wilhelmina sa babaeng dati ay kinatatakutan niya. Naramdaman niya ang malamig na semento sa ilalim ng kanyang mga paa at ang tunog ng mabibigat na susi ng mga guard na naglalakad sa hallway. Ngunit sa halip na takot, tanging isang malalim na pagod at habag ang naramdaman niya. Sa tabi ni Wilhelmina si Jason ay nananatiling matatag ang pagkakatayo, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa bawat galaw ni Amalia. "Ano ang gusto mong sabihin, Amalia? Tapos na ang lahat, hawak ko na ang bawat lupain at bawat sentimong ninakaw mo," malamig na sabi ni Wilhelmina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amalia. "Ang pera, ang lupa, lahat iyan ay material lamang. Pero ang huling sandali ng nanay mo, Mina, iyon ang hindi mo mababawi. Noong gabing namatay si Rosa, hindi siya namatay dahil sa sakit lamang. Namatay siya dahil sa isang desisyon." Naramdaman ni Wilhelmina ang paghinto ng pintig ng kanyang puso. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang nakuyom sa ibabaw ng mesa. "Anong desisyon pa pastawata? Hawak ko ang gamot niya, Mina. Hawak ko ang inhaler na magbibigay sa kanya ng huling hininga." Pag-amin ni Amalia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng baliw na katapatan. Pero noong gabing iyon, nalaman niya ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Leandro. Nahanap niya ang mga papel. "Alam ko kapag nabuhay siya, mawawala ang lahat sa akin. Kaya pinanood ko siyang magpumiglas. Pinanood ko siyang hanapin ang hangin hanggang sa ang kanyang mga mata ay tuluyan ng tumirik. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging napakabigat, tila ba ang oxygen ay biglang naglaho rin para kay Wilhelmina. Ang imahe ng kanyang ina na naghihingalo habang pinapanood ng babaeng ito ay parang isang matalim na balisong na paulit-ulit na itinusok sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Wilhelmina ang init ng kanyang mga luha, ngunit hindi niya hinayaang pumatak ang mga ito sa harap ng kanyang kaaway. "Hayop ka!" bulong ni Jason, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Pinatay mo ang kaisa-isang taong nagmalasakit sa pamilyang ito. Ginawa ko iyon para sa pamilya Montecillo.
Sigaw ni Amalia ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid dahilan para mapatingin ang mga gwardya. Para kay Leandro. Pero tignan mo ngayon, tinalikuran ako ng sarili kong anak. Pinabayaan niya akong mabulok dito habang ikaw na isang hamak na katulong lang noon, ay nakatayo sa trono ko. Dahan-dahang tumayo si Wilhelmina. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa puot, ngunit pinili niyang manatiling kalmado. Hinawakan niya ang kamay ni Jason para pakalmahin ito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Amalia, isang tingin na puno ng pinal na hatol. Salamat Amalia, mahinang sabi ni Wilhelmina. Salamat dahil sa huling pagkakataon, pinatunayan mo sa akin na hindi ako nagkamali sa pagpapabagsak sa iyo. Ang pagkamatay ni Mama ay hindi naging walang saysay dahil ang bawat hiningang kinuha mo sa kanya ay nabawi ko sa pamamagitan ng pagtulong sa mga taong gaya niya. Habang papalabas sila ng kulungan, nakita ni Wilhelmina si Leandro na nakaupo sa isang bangko sa labas naghihintay. Ang kanyang hitsura ay tila isang pulubi, ang kanyang mga damit ay marumi, at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Nang makita niya si Wilhelmina, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit. Mina, kausapin mo naman ako, pagsusumamo ni Leandro. Wala na akong matuluyan, wala na akong makain. Alam kong wala akong karapatan, pero kahit isang pagkakataon lang, hayaan mo akong magtrabaho sa kumpanya kahit bilang tagalinis lang. Tumingin si Wilhelmina sa lalaking dati niyang minahal nang higit sa kanyang buhay. Ang lalaking ito ay bahagi ng isang madilim na sikreto na pumatay sa kanyang ina. Isang sandali ng katahimikan, ang namayani, tanging ang tunog ng mga sasakyan sa malayo ang naririnig. Jason, bigyan mo siya ng sapat na pera para sa isang buwan at isang tiket pa uwi sa probinsya. Kung saan siya nagmula, utos ni Wilhelmina nang hindi tumitingin kay Leandro. At sabihan mo ang mga security na hinding-hindi na siya muling makakatapak sa anumang lupain ng mga Valderrama. Mina, please, sigaw ni Leandro habang kinaladkad siya palayo ng mga tauhan ni Jason. Sumakay si Wilhelmina sa sasakyan at isinara ang pinto. Ang tunog ng pag-andar ng makina ay tila isang hudyat ng kanyang huling pag-alis sa madilim na kabanata ng kanyang buhay. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ni Jason at ipinikit ang kanyang mga mata. Tapos na ang lahat, Jason. Wala na ang mga multo, banbulong niya. Ngunit habang papalayo ang sasakyan, isang huling anunsyo sa radyo ang nagpatahimik sa kanila. Ang balita tungkol sa isang malaking sunog sa lumang archive building ng lungsod ang gusali, kung saan nakatago ang orihinal na dokumento ng DNA ni Rafael at Leandro. Sino ang sumunog sa gusali? At posible bang may isa pang kalaban na mas matindi pa kay Amalia ang nagmamasid sa kanila mula sa dilim, Parmtad? Ang amoy ng abo ay hindi laging tanda ng kawakasan. Kung minsan ito ang paraan ng tadhana para tuluyang burahin ang mga mantsa na hindi kayang hugasan ng luha. Nakatayo si Wilhelmina sa harap ng malawak na bintana ng kanyang bagong opisina sa Valderrama Holdings. Pinagmamasdan ang usok na dahan-dahang nawawala sa kalangitan ng Maynila mula sa direksyon ng archive building. Ang amoy ng sunog ay tila humahalo sa halimuyak ng mga sariwang rosas na nasa kanyang mesa, isang matinding paalala na ang nakaraan ay pilit pa ring kumakapit sa kanyang kasalukuyan. Sa kanyang tabi si Rafael ay tahimik na nakatitig din sa labas. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa, kalmado at tila walang bakas ng pagkagulat. Ikaw ang may gawa niyon, hindi ba, Rafael? Mahina ang boses ni Wilhelmina, ngunit may bigat ng isang katanungang hindi pwedeng iwasan. Hindi siya lumingon, ngunit naramdaman niya ang bahagyang pagbabago sa hangin sa pagitan nila. Isang matagal na katahimikan ang namayani bago sumagot si Rafael. Burado na ang lahat, Mina. Ang DNA records, ang mga peking birth certificate, pati na ang mga dokumentong maaaring gamitin ng mga kaaway natin para pag-awayin tayo sa hinaharap. Sa apoy na iyon, tanging ang katotohanang gusto nating manatili ang natira. Ikaw ang reyna ng Valderrama at ako ang aninong magbabantay sa iyo. Humarap si Wilhelmina kay Rafael. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong puot at pagmamahal na nagtulak sa lalaki na gawin ang lahat ng ito. Sapat na ang dugo at apoy, Rafael. Ayaw ko nang magtayo ng bagong buhay sa ibabaw ng isa pang lihim. Pero naiintindihan ko, ginawa mo iyan para sa katahimikan nating lahat. Dahan-dahang lumapit si Jason sa kanila, may hawak na isang gintong plaque.
Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng tensyon. Sa plaque ay nakaukit ang mga salitang Villa Valderrama, isang tahanan ng pag-asa at katarungan. Handa na ang lahat sa labas, Mina. Sabi ni Jason, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki at lambing. Ang mga board members, ang mga pamilyang tinutulungan natin, at ang media ay naghihintay na sa pagpapalit ng pangalan ng mansyon. Ngayong araw tuluyan ng mabubura ang pangalang Montecillo sa kasaysayan ng lupang ito. Lumabas silang tatlo patungo sa driveway ng mansyon. Doon sa harap ng malaking gate ay nakatayo ang isang maliit na entablado. Ang mga dating katulong kabilang si Manang Sabel, na ngayon ay suot ang isang magarang bestida, ay maluha-luhang nakatingin kay Wilhelmina. Ang bawat palakpak ng mga tao ay tila isang awit ng tagumpay laban sa 8 taon ng pang-aapi. Habang dahan-dahang hinihila ni Wilhelmina ang tali para ilantad ang bagong pangalan ng mansyon, nakita niya sa dulo ng kalsada ang isang pamilyar na figura. Si Leandro, bitbit ang isang lumang bag, ay sandaling huminto para tignan ang huling pagkakataon ng bahay na dati ay itinuring niyang kaharian. Ang kanilang mga mata ay sandaling nagtagpo kay Wilhelmina, ay may patawad ngunit walang pagbabalik kay Leandro, ay may matinding hiya at pagsisisi na habang buhay niyang dadalhin. Tumalikod si Leandro at dahan-dahang naglakad palayo hanggang sa lamunin siya ng ingay at usok ng lungsod. Para sa iyo ito, mapagkumaran, bulong ni Wilhelmina sa hangin habang pumapalakpak ang lahat. Naramdaman niya ang mainit na kamay ni Jason na humawak sa kanyang kamay sa ilalim ng entablado, isang mahigpit na hawak na nagsasabing hinding-hindi na siya muling mag-iisa sa ulan. Isang matinding emosyon ang bumalot sa puso ni Wilhelmina. Ang bawat hapdi, bawat sampal at bawat gabing puno ng luha ay naging mga hakbang lamang patungo sa rurok na ito. Ang mansyon ay hindi na isang bilangguan. Ito ay naging isang monumento ng kanyang muling pagsilang. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, lumapit si Victor kay Wilhelmina at may ibinulong na nagpabilis muli ng kanyang tibok ng puso. Mina, may isang babaeng naghihintay sa loob ng library. Hindi siya kasama sa listahan ng mga bisita, pero sabi niya siya ang tunay na may-ari ng susing ginto na nakuha mo sa Switzerland. At ang mukha niya, kamukhang-kamukha ng nanay mo. Napatigil ang mundo ni Wilhelmina. Sino ang babaeng ito? Posible bang ang kwento ng kanyang ina ay may isa pang kabanata na hindi kailanman naisulat? Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang humahalik sa mga bintanang kristal ng Villa Valderrama na nagbibigay ng isang ginintuang ningning sa bawat sulok ng mansyong dati ay puno ng pait. Sa loob ng library, kung saan ang amoy ng mga lumang libro at sariwang jasmine ay humahalo sa hangin, nakatayo si Wilhelmina sa harap ng isang babaeng tila isang salamin ng kanyang sariling pagkatao. Hindi ako narito para bawiin ang anumang pag-aari mo, Mina. Narito ako para ibigay ang huling basbas na nararapat sa iyo. Ang boses ng babaeng nagngangalang Sofia ay may himig ng isang malambing na oyayi. Siya ang kakambal na kapatid ni Rosa na matagal nang itinago sa ibang bansa upang iligtas sa kasakiman ni Amalia. Ang kanyang pagdating ay hindi isang banta, kundi ang huling piraso ng katotohanan na nagpapatunay na ang pag-ibig ng pamilya Valderrama ay laging mas malakas kaysa sa anumang apoy. Isang mahabang yakap ang namayani sa pagitan nila, isang yakap na tila nagdugtong sa 2 dekada ng pangungulila. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Wilhelmina na ang susing ginto ay hindi lamang nagbukas ng vault sa Switzerland, kundi nagbukas din sa pinto ng kanyang puso upang tuluyan ng makalaya sa anino ng nakaraan. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang Villa Valderrama ay hindi na isang kuta ng puot, kundi isang kanlungan para sa mga kababaihang nawalan ng tinig. Sa bawat tawa ng mga batang naglalaro sa hardin at sa bawat kwento ng tagumpay ng mga inabusong asawa na tinutulungan ng kanyang foundation, nararamdaman ni Wilhelmina na ang kanyang mga magulang ay nakangiting nakamasid mula sa kabilang buhay. Ang bawat sentimong ninakaw noon ay naging mitya na ngayon ng pag-asa para sa marami. Sa isang tahimik na sulok ng hardin malapit sa mga halamang bougainvillea, na malagong namumukadkad nakatayo si Wilhelmina kasama si Jason. Ang tunog ng banayad na hangin na humahampas sa mga dahon ay tila isang musikang sumasabay sa katahimikan ng kanilang pagsasama. Dahan-dahang kinuha ni Jason ang kamay ni Wilhelmina
at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Minatignan mo sila, mahinang sabi ni Jason habang nakatingin sa mga taong tinutulungan ng foundation. You did it. Ginawa mong paraiso ang isang impyerno. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Jason, tugon ni Wilhelmina. Tumingin siya sa mga mata ng lalaking nanatili sa tabi niya mula sa ulan hanggang sa tagumpay. Tinuruan mo ako na ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa paghihiganti, kundi sa kakayahang muling magmahal matapos mawasak. Dahan-dahang inihilig ni Jason ang kanyang noo sa noo ni Wilhelmina. Walang kailangang sabihin, ang init ng kanilang mga hininga at ang mahigpit na pagkakahawak ng kanilang mga kamay ay sapat na anunsyo ng isang kinabukasan na puno ng liwanag. Ang bawat sugat sa puso ni Wilhelmina ay naging mga pilat na nagpapatatag sa kanya isang paalala na ang isang Agila ay kailangang dumaan sa bagyo bago tuluyang makalipad ng napakataas. Tungkol naman kay Leandro at Amalia, ang kanilang mga pangalan ay naging mga bulong na lamang ng nakaraan. Si Amalia ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling isipan sa loob ng rehas, habang si Leandro ay napaulat na namumuhay ng payak sa isang malayong probinsya, dala ang bigat ng isang pagsisising habang buhay niyang pasanin. Hindi sila pinatawad ni Wilhelmina sa paraang ibabalik ang dating, ngunit pinatawad niya sila sa paraang hindi na sila makakaapekto sa kanyang kapayapaan. Habang ang buwan ay dahan-dahang sumisikat sa itaas ng Villa Valderrama, isang huling buntong hininga ng kaligayahan ang kumawala sa mga labi ni Wilhelmina. Ang ulan ay tapos na, ang baha ay humupa na, at ang bukang liwayway ng kanyang bagong buhay ay hinding-hindi na muling magdidilim. Ang huling sikat ng araw sa Villa Valderrama ay hindi na tanda ng pagtatapos kundi isang pangako ng bagong simula. Sa wakas, ang bawat patak ng ulan sa buhay ni Wilhelmina ay natuyo na, at ang bawat sugat ay naghilom na sa ilalim ng init ng pag-asa at katarungan. Mga mahal kong tagapakinig mula sa kailaliman ng aking puso, maraming salamat sa paglalakad. Kasama ko sa mahabang landas na ito. Inamin ko habang isinusulat ko ang bahagi kung saan itinapon ni Doña Amalia ang mga gamit ni Wilhelmina sa putikan. Habang bumubuhos ang ulan, naramdaman ko ang isang matinding hapdi at pait. Marahil ay dahil alam nating lahat na sa likod ng bawat kathang-isip na kwento, may mga totoong Wilhelmina sa labas na tahimik na lumalaban sa bawat araw. Ang bawat salita sa kwentong ito ay hango sa mga karanasan ng pagsisikap, pagtataksil, at ang hindi matatawarang lakas ng loob ng isang babaeng nagpasyang hindi na muling yuyuko. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Wilhelmina, sapat na ba ang naging karma ni Leandro at Doña Amalia para sa inyo, o may mas matindi pa kayong nais na mangyari? Naniniwala ba kayo na ang lahat ng sugat ay dapat talagang gamutin ng pagpapatawad para tayo ay ganap na makalaya? Habang pinakikinggan ninyo ang huling himig ng kwentong ito, nasaan kaya kayo ngayon? Marahil ay abala sa pag-aayos ng bahay, nagluluto para sa pamilya, o nagpapahinga matapos ang isang mapaghamong araw. Gusto ko kayong makasalamuha. Ibahagi ninyo sa aming comment section kung saang panig kayo ng mundo nakikinig at kung anong bahagi ng kwento ang pinakatumagos sa inyong puso. Ang inyong mga kwento at karanasan ay mahalaga sa akin, at narito ako para makinig. Kung nagustuhan ninyo ang ating paglalakbay, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito bilang suporta sa ating komunidad ng paghilom. Naway baunin ninyo ang aral ng susing ginto ni Alfonso Valderrama. Tandaan ninyo, ang bawat isa sa atin ay may hawak na susing ginto, hindi para magbukas ng kayamanan sa bangko, kundi para buksan ang ating sariling halaga na matagal nang pilit na ikinukulong ng ibang tao. Huwag hayaang ang ulan ng kahapon ang magdikta ng liwanag ng inyong bukas. Manatili kayong matatag, maganda at malaya. Pamagat ng kwento ang susi, sa Villa Valderrama pagbangon mula sa abo ng pagkakanulo. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng mga positibong mensahe sa ating mga tagapakinig.